Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at magandang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Albani Aryusop at ako ang unang mag-uulat para sa huling pangkat. Kami nga pala ang ika-anim na grupo at ang unang paksang aming tatalakayin ay patungkol sa mga Maranao. Tatalakayin namin ang tungkol sa tradisyon at kultura ng mga Maranao. So, ating simulan. Sino-sino nga ba ang mga Maranao at saan ito matatagpuan? Okay, so ang mga Maranao ay ang mga Muslim na naninirahan sa Lanao na nasa kapaligiran ng Lawa o Lanao, na siyang pangalawang pinakamalaking lawa dito sa Pilipinas. So, ang orihinal na tawag sa lalawigan na ito ay tinatawag na Ranao na nangangahulugang lawa o Lanao. So, ang tawag sa mga taong naninirahan dito ay mga Maranao. O sa Maranao, ito ay binibigkas na Maranao. Ayon kay Casan Alonto, 1974, sa kanyang perspective on the Maranao Society, may mga teoryang tungkol sa pinagmulan ng mga Maranao. So, ang una rito ay ang isang teorya na nakabatay sa epiko ng mga Maranao na bantugan o darangan. Sa teoryang ito, sinasabing ang unang mga naninirahan dito sa kapaligiran ng Lanao ay pinangungunahan ng isang nangangalang Butuanon Kalinan, na buhat sa dakong silangan na siyang tinatawag na Bumbaran kung saan sumisilang ang araw. So, ang ikalawang teorya ay ang migrasyon ay patungo sa dakong pasigan ng Katimugang Mindanao sa dakong Iranon. So, ang mga Iranon o Ilanon na natagpuan ng naninirahan sa kapaligiran ng Lawa ay napangasawa ng mga bagong dati. Noong nabubuhay pa ang Pangulong Manuel Joel Quezon, ay pinangalanan niya ang lalawigan na ito bilang maliit na bagyo ng timog, ang lalawigan ng Lanao. Noong Mayo 2, 1959, sa paglabas ng Batas ng Republika 2228 ay nahati sa Lanao del Sur at Lanao del Norte ang Lanao. Ang mga punong lalawigan ay ang lungsod ng Marawi at lungsod ng Iligan. Ang Lanao del Sur ay siyang pook ng pamayanan ng mga Maranao at batay sa sensus noong 1970, ang buong populasyon nito'y binubuo ng 455,507. So sa lugar na ito ay malamig at malayo sa tinatawag na belt ng bagyo. Bagamat pangingisda ang ikinabubuhay ng iba, masasabing ang pangunahing pinagbubuhatan ng kabuhayan nila'y pagsasaka. Malawak ang lupain at mataba pa. Pangunahing pagkain ang bigas, at sa prutas naman may pagmamalaki ng mga Maranao ang kanilang marang o madang at durian na hindi matatagpuan sa Luzon. Sa kasalukuyan ay marami ng mangangalakal na Maranao. Ang hinahabing banig at malong ng mga Maranao ay labis na nakakatawag ng pansin ng mga mamimili, hindi lamang sa lokal na pamilihan kundi sa pandaigdigan man. Ang isang magandang malong ay mas mahal kumpara sa ordinaryong malong. Magagandang disenyo at ang makikita rito. Maraming kagamitan ang malong, tulad na lamang ng damit, pang-ulunan, kumot, duyan ng bata, sako, lubid, duyan lulunan ng may sakit, panakip at minsan lab na pamboksing. Brass na ginagawa sa tugaya. Ang mga ito ay binubuo ng mga gung, sarimanok, kulintang, lalagyan ng buyo, lalagyan ng alahas, malalaking hugis na paso na may adornong tinatawag na ukil na disenyo. Ang mga kalakal na nabanggit ay makikita sa mga malalaking tindahan panturista sa malalaking lungsod ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa puntong sosyal naman,
Nahahati sa tatlong uri ang mga Maranao. Ang una ay ang tinatawag na aristokrasya na siyang tinatawag na malaybangsa. Sumunod naman ang tinatawag na malalaya o freeman at pangatlo ang mga alipin. Ang namanang aristokrasya ay kilala sa katawagang malaybangsa na kung saan ito ay binubuo ng mga sulutan, mayayamang dato at ang kanilang pamilya. Sa madaling sabi, yun ay ang mga dughong bughaw. Yung mga magsasaka at manggagawa ang tinatawag na pugawid. Ang pangatlong uri ay ang tinatawag nilang Bisaya na nawawala na sa kasalukuyan, bagamat nasa kamalayan pa rin ang tungkol sa mga status. Hindi maaaring mapangasawa ng nasa isang uri ang nasa kabilang uri, lalo na yung nasa unang uri na sila lamang ang maaaring maging magkapalad. Ang masasabing nakakapag-ugnay sa lahat ng mga Maranao ay ang tinatawag nilang adat at taratib. Ito ay isang kaugalian at tradisyon tulad ng mahigpit na pagsunod sa mga magulang. Higit na mapapatunayan ito sa kaugalian tungkol sa pag-aasawa at paglilibing. Sa larangan ng pag-aasawa, naniniwala silang maaaring mag-asawa ng higit sa isa ang lalaki basta kaya niya. Status symbol sa mga lalaki ito sapagkat kapag marami siyang asawa ay nangangahulugang may kaya siya at bukod pa rito ay may marami siyang magiging kapanalig dahil sa mga kaanak ng kanyang asawa. Hindi maaaring mag-asawa ng iba ang lalaki kung walang pahintulot ang unang asawa sapagkat siya ang unang asawa at ang itinuturing na tagapangulo ng mga asawang iba. Hindi magiging buo ang tungkol sa mga Maranao kung hindi mababanggit ang maratabat o amor proprio. Kailangan pangalagaan nila ang dangal ng kanilang lipi o angkan sa mata ng lipunan. Handa silang ipaghiganti suklang ikamatay ang karangalan na dungisan upang itindig na muli ang magandang pangalan ng kanilang angkan. Ang antas ng maratabat ay batay sa status sa lipunan, kaya higit na inaasahang ang nasa itaas na uri ang magtatanggol nito ng husto kaysa mga sumusunod na antas. So, kinikilala rin ang mga Maranao dahil sila ay mayaman sa kultura at tradisyon, tulad na lamang ng pagsasayaw, gaya na lamang ng singkil, kapmalumalong, kasigayan, kapagaper at marami pang iba. So, yan po ang aking parte tungkol sa aming pagsang mga Maranao. So, para sa mga pamahiing Maranao, ang iba ko pong kasama ang mag-uulat dito. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig, lalo na sa inyong Ma'am Rufaida S. Khairuddin. Muli, ako po si Albani Yusuf.